Magandang umaga, Barangay Santa Clara. Ano pang hinihintay nyo? May mani ako dito. Mani para sa magagandang binibini. Sigaw ni Denise habang bitbit ang basket na may lamang iilang supot ng mani. Yun kasi ang pinagkakakitaan niya para sa pang-araw-araw doon sa probinsya nila. At dahil matanda na ang Lolo George niya, sa kanya pinamana ang kanilang pananim at paglilibot nito sa buong barangay. Oh, ba't ang tagal mo? Alas 6 pa lang, nagtitinda ka na. Ngayon mag-aalas 7 na. Lumapit sa kanya ang kababatang si Philip. Palagi itong sumasama sa kanya sa paglilibot ng paninda dahil katulad niya, maraming pananim na kamote ang pamilya nito. Minsan pa nga ay nagbabarter sila ng paninda. Nakakaumay din kasi ang kumain ng sariling pananim kaya uso sa kanila ang barter. Hindi kasi tumilaok yung manok namin ni Yolo. Nakalimutan kong ginawa pala naming tinola kagabi. Kaya si Lolo na lang ang gumising sa akin. Napakamot ng batok si Denise, kaya tinawanan siya nito. Binigyan mo pa ng pangalan tapos kakainin mo rin pala. Ano na nga? Dapat maubos sa itong paninda natin buong maghapon. Umiling na lang ang kanyang kaibigan. Oo na, punta tayo palengke ha. Maraming dayo ngayon kasi Biyernes. Sigurado ako mauubos to agad. At yun nga ang nangyari. Maraming tao sa palengke dahil yun ang araw na nag-aangkat ng mga pagkain galing sa barangay nila, ang mga suki sa syudad. Inaabangan din ito ni Denise at doon siya nakakuha ng tip sa mga mayayaman kapag binibentahan niya ng maraming mani sa dobleng halaga ng karaniwang tinitinda niya. Mabilis pang maubos. Malaki pa may uuwing pera. Iniipon niya ito kung sakaling magkaroon ng emergency at kailangang paglaanan ng pera. Hindi naman kasi problema ang pagkain sa Barangay Santa Clara at lahat ng tao nakakakain ng tama. May suki ako doon. Puntahan ko lang saglit ha. Hintayin mo ako dito at sabay tayong umuwi. Ani Philip sa kanya at nagmamadaling umalis ito para ubusin din ang dalang paninda. O sige, bilisan mo ha. Alam mong ayoko mo nang pinaghihintay ako. Yumuko pa si Philip na parang nagbibigay ng galang para asarin siya. Masusunod po, kagalang-galang na rin ha. Umismid lang si Denise at inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Baka sakaling may gusto siyang bilhin. Hanggang sa biglang may bumangga sa balikat niya. At sa lakas, nahulog ang hawak niyang basket. Ngunit wala na rin naman itong laman. Kung meron pa baka isa-isa siyang nagpupulot ng mani sa lupa. Nagangat siya ng tingin sa isang maskuladong binata na nakabangga sa kanya. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo, ha? Lumingon ito sa kanya na may iritadong reaksyon. Gwapo sana kaso masungit. Hindi ko kasalanan na dyan ka nakatayo. This place is too crowded. Ay, English ha? Palengke kasi to, kuya. Natural mataong lugar. Ano na-expect mo? Try mo rin kasing magsabi ng excuse minsan para naman padaanin ka. Mataray na sagot niya dito. Aba dapat lang. Sumasagot din siya kahit papano, kahit English pa yung kausap niya. I don't do that and stop calling me kuya. Mukhang mas matanda ka pa sa akin. And just to tell you, kapag nakikita ako ng mga tao kusa sila nagbibigay galang sa akin. Everyone knows me? Huh? Mayabang na sagot nito. Head to foot pa si Denise. Pero kahit anong gawin niya, hindi talaga ito nakikilala. Artista ka ba? Ba't hindi ka naman pamilyar sa akin? Scammer ka siguro, no? Umirap lamang ito. Never mind. Valid reason naman kung walang TV at cellphone sa lugar na to. Looking at the place,
Parang mahihirap pa nakatira dito. Anong sabi mo, ha? Parang nagpantingan tenga niya sa sinabi ng lalaki. Kaya kusang gumalaw ang kanyang kamay at sinapak ang binata. Maraming tao na nakakita ang nagulat sa ginawa niya. Huminto pa talaga ang mga ito para masaksihan ko ano nangyayari. Are you crazy? Ba't mo ako sinapak? For your information, I am Gio Santillan, and no one dares to mess with me. Wala akong pakialam sa personal information mo. Saka mo na tawagin mahirap ang mga nandito. Kung wala na kayo nakukuhang pananim galing dito sa barangay namin. Kapal na mukha mo para maliitin ang pamumuhay ng taga-probinsya. Hoy! Kahit saang lupalop ng mundo kayo tumira, kundi dahil sa paghihirap namin wala kayong kakainin. Sigaw ni Denise sa mismong pagmumukha nito. Pinagtaasan lang siya ng kilay ng binatang nagngangalang Gio. At sasagot pa sana nang may lumapit ditong isang lalaki. Hinahatak ito paalis. Ayaw pa sana nito magpatinag, pero sa huli sumunod na lang din. Hoy! Ano yung narinig kong chismis mula dun sa dulo? Nakikipag-away ka ba? Kunot noong tanong sa kanya ni Philip. Nakababalik lang at totoong ubos na nga ang mga paninda sa basket. Nagkibit-balikat lang siya. Hindi, wala. Bilis naman makarating ng chismis. Tara na, ipagluluto ko pa si Lolo George. Samantala, labis ang pagkainis ni Gio dahil sa nangyaring kahihiyan kanina sa palengke. Sinabak pa naman siya ng isang di kilalang dalaga. Samantala, labis ang pagkainis ni Gio dahil sa nangyaring kahihiyan kanina sa palengke. Sinapak ba naman siya ng isang hindi kilalang dalaga? Isang dalagang probinsyana na mahirap kung manamit at walang ayos sa sarili. Siya si Gio Santillan, ang kinatatakutan ng mga negosyante sa larangan ng business corporation. Nilamok, hindi dumadapos sa kanya at yun ang unang beses na may gumawa sa kanya ng ganun. Ang mas masaklap, babae pa. Mr. Santillan, nakakita na kami ng magandang lupa kagaya ng inuutos niyo. Nalaman ko kung sino may-ari at tamang-tama, matanda na pala. Sigurado ako ibibenta niya na yun sa atin. Sabi ng assistant niyang kararating lang. Pilit na ginalaw ni Gio ang panga niya, kahit medyo masakit pa, bago hinarap ang assistant niyang sumama sa kanya sa barangay Santa Clara. Let's go. Gagawin ko ang lahat para makuha magandang pwesto sa lugar na to. Matagal nang gustong magtayo ni Gio ng staycation sa isang probinsya. Dahil parte na rin ito ng pagpapalago ng negosyo niya. Masyado kasing nakakaumay kung palagi lang siyang nasa syudad. May na-develop kasi siyang negosyo at isang business strategy na siguradong papatok sa mga tao lalong-lalo na sa mga turista. Ito po ang bahay niya. Gusto niyo po ba akong kumatok muna? I can handle this myself. Maghintay ka na lang dito. Inayos niya ang formal na suot. Umakyat sa munting balkonahe sa labas para kumatok sa mismong pinto. Nakailang tao po siya bago tuluyang bumukas ang pinto. Ngunit ang inaasahang matanda ay tila napalitan ng isang dalaga na walang iba kundi ang sumapak sa kanya sa palengke kaninang umaga. Ikaw na naman? Ano? Ededemanda mo ako dahil sa ginawa ko sa'yo? Sige nga, at nang magkasubukan tayo. Nirolyo pa nito ang jacket na suot para magpakita ng kamao. Why are you here? Nasa na matanda nakatira sa bahay na to? Bakit? Ano namang kailangan mo sa lolo ko, ha? Ha? Nang hahamon pang tanong ng dalaga. Nagtaka naman si Gio. Sa kanya sinulya pa ng assistant niyang nasa ibaba bago bumalik ang tingin dito. Akala ko mag-isa lang nakatirang matanda dito. Too bad at may maingay siyang kasama. Siguro stress na yon. Hoy aba, kanina ka pa. Ano ba talagang sadya mo dito? Akmang sasagutin niya ito nang biglang may sumilip sa pinto. Dahilan para umusog ng konti ang dalaga. Lumabas sa matandang mukhang nasa 60s
at tinitignan silang dalawa. Ano bang kaguluhan nito, Denise? May bisita pala, bakit hindi mo man lang pinapasok sa loob at doon na lang kayo mag-usap? Palihim na tumaas ang gilid ng labi niya. Kaya ngayon masama ang tingin nito sa kanya. Wala naman kasi tayong inaasahang bisita, Lolo. At saka isa pa, baka kung anong gawin ng mokong na yan dito. Ang sama ng pananalita niya kanina sa palengke. I didn't mean to offend you. Iba-iba naman ang pananaw natin at yun ang sakin. Pagtatanggol ni Gio sa sarili. Doon, binigyan siya ng pansin ng matanda. Pagpasensya mo na ang apo ko, ay ganyan lang talaga siya. Pasok ka muna, iho. Ako nga pala si George. Sinanyasan siya nitong maupo sa sofa, kaya walang nagawa ang apo nito. Pero kulang na lang sipain siya nito palabas ng bahay. Maraming salamat po, Lolo George. Meron lang ho sana akong gustong i-discuss sa inyo. Kung maaari ay tayo lang muna, dahil baka awayin na naman ako ng apo nyo. Hindi pwede. Dito lang ako. Matanda na si Lolo, malay ko ba kung may bala ka sa kanyang masama? Pagmamatigas pa ni Denise. Denise, sa labas ka muna. Tunog pagbabanta pa ni Lolo. Kaya wala itong nagawa kundi sumunod na lamang. Lolo, ako nga pala si Gio Santillan. Matanong ko lang sana kung pagmamay-ari mo ba ang lupang nasa likod ng bahay niyo? Baka sakaling pumayag kang ibenta kahit ilang halaga. Saglit na natahimik ang matanda na para bang nag-iisip. Maya-maya'y bumuntong hininga ito. May apo ako, iho, si Denise. Balang araw. Kapag nagkapamilya siya, panigurado magagamit niya ang lupang yan. Hindi lang naman ikaw ang negosyanteng lumapit sa akin dahil sa lupang yan. Ganun pa man. Wala pa ring nagbabago sa desisyon ko. Hindi ko ibebenta ang lupa. Handa po ako magbayad kahit magkano ang gusto niyo. I really want the spot. Maganda ang view kapag doon nagpatayo ng staycation at pwede ko rin dalhin dito ang trabaho ko sa syudad. Ay bay, bakit iho? Magpapamilya ka na rin ba dito? Karamihan kasi sa mga bagong nakatira sa barangay namin, dayo lang galing sa syudad at dito naisipang magpamilya. Sabi pa ni Lolo George. Mahina namang natawa si Gio. Wala nga ho akong girlfriend. Hindi ko rin naisip ang mag-asawa. Busy ho sa trabaho eh. Tinawanan din siya nito habang umiiling pa. Nako, ganyan din ang sagot sa akin ng apo ko. Walang patutunguhan ng pera nyo kapag namatay na kayo. Kaya kung ako sa inyo habang maaga pa ay maghanap na agad na mapapakasalan. Hindi ko alam, Lolo eh. Hindi pa kasi ako nagkakaroon ng nobya kahit kailan. Totoo naman kasi. Wala talaga siyang kaalam-alam sa kung anong pakiramdam ng nasa isang relasyon. No girlfriend since birth, kumbaga. Hindi rin siya kailanman nag-open up sa mga ganung bagay sa kahit na sino. Samantala, hindi naman mapakali si Denise habang kumakain ng chichirya sa tindahan na ilang bahay ang layo mula sa kanila. Doon, nakasanayan niyang tumatambay. Pati na rin ang mga nagiinom ng mga tao, mga kalalakihan na siyang palamunin sa bahay, mga tsismosang walang magawa sa buhay, mga batang hinahayaan lang ng mga magulang kahit na ang dudugyot na. Hindi naman siya kabilang sa mga yon. Pero wala nang iba pang mapagtatambayan sa malapit lang. Denise, nandito ka pala. May problema ka na naman siguro, no? Alam mo, tatanda ka ng maaga sa ganyan. Tingnan mo ako araw-araw na fresh at tamang paganda lang. Pagmamayabang sa kanya ni Anya. Sa barangay nila, kilala ito bilang filingera dahil lang sa marunong itong gumamit ng makeup. Halos lahat na yata ng lalaki may konting itsura na patulan na nito. Ni isa rin walang nagtagal. Oo nga, wala kang problema kasi palamunin ka. Doon ka na nga, wala ko sumud makapagsagutan sa'yo. Hirap niyang sagot dito. Palibhasa kasi wala kang parents, kaya kailangan mo maghirap para buhayin ang sarili mo. Sorry masyado ba ako naging personal?
Tumaas ang kilay niya sa narinig. Halatang hindi nagustuhan ng mga salitang lumalabas sa bibig nito. At least ako kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Ikaw, lalagpas na lang ang edad mo sa kalendaryo. Hindi ka pa rin marunong sa mga gawaing bahay. Pag may makeup na nga lang alam mo, wala namang pinagbago sa itsura mo. Umayos ka nga. Hindi ka palalamunin ng pagiging filingera mo, no? Ano? Hinahamon mo ba akong babae ka? Gusto mo ng away? Pinandilatan pa siya ng mata ni Anya. Napatingin tuloy sa kanila ang ibang tao, pero napailing na lang din at sanay na ang mga ito sa ganong senaryo. Kilala si Denise sa pagiging palaban, kaya wala ring lalaki ang nagtatagal na kumausap sa kanya at napakaprangka pa nito magsalita. Maliban na lang siguro kay Philip na close niya talaga. Huwag mo ring subukan ng pasensya ko Alam mo nananapak ako ng lalaki. At mas lalong pumapatol ako sa babae. Baka magsisi ka kapag nasira ng kamaokoy ang pagmumukha mo. Banta ni Denise dito. Doon niya rin napagtanto na natagalan na pala siya sa pagtambay doon. Nakalimutang iniwan niya pala si Lolo George kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Dahil sa pag-aalala na kung anong may nangyari sa kanila, mabilis niyang tinakbo ang daan pa uwi. Kaya lang, hindi niya na naabutan ng binata kanina at tanging si Lolo George na lang ang kumakain ng kung ano-ano sa mesa. Lo, ano yung mga yan? Saan galing ang pagkain? Mukhang hindi yan binibenta sa palengke Apo, halika. Tikman mo ang mga ito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap sa buong buhay ko. Bigay ito ng binata nagpunta dito, si Gio. Natutuwang sagot nito habang walang tigil sa pagkain. Napairap naman agad siya. Oh, anong sinabi sa'yo? Siguro, kaya gusto ko nang bigyan ng ganyan? Kasi may hinihinging kapalit Sa panahon ngayon wala nang libre Iha, gusto niyang bilhin ang lupa natin dyan sa likod. Alam mo namang, marami ang may gusto nun. Siyempre tumanggi pa rin ako, no? Tinatabi ko yun para sa'yo. Matamis namang ngumiti si Denise sa kaniyakap ang lolo niya. Kaya love na love kita, Lo Salamat Magtatayo ako ng mansyon dyan balang araw. Makikita niyo. Kinabukasan, maaga pa rin siyang gumising para sa nakasanayang pagtitinda ng mani. Hindi na siya pumunta sa palengke. Bagkus ay doon niya inilibot ang paninda sa farm dahil minsan may mga bumibili rin ng mga trabahador. Kadalasan kasi, mga lalaki ang suki ni Denise. Kaya may pagkaastigin siya at nakikipagsuntukan paminsan-minsan kapag inuunahan. Tirik na tirik pa ang araw kaya tagaktak ang pawis niya. At habang nasa kalagitnaan siya ng paglalakad, may napansin siyang binata na nakasuot ng sunglasses. At maganda pa pumorma kahit nasa probinsya lang naman. Hindi niya na kailangan pang isipin kung sino yon dahil halatang si Gio na naman. Hey, ano yung binibenta mo? Pagtawag nito sa kanya, parang malas at napansin pa talaga siya. Ano sa tingin mo? Mukha ba ako nagbebenta ng katawan at kaluluwa dito? Pagtataray niya naman dito. Binaba ni Gio ang suot na sunglasses saka tumayo at lumapit sa pwesto niya. What's that? Seedlings? Kala ko ba negosyante ka? At parang ang bobo mo naman. Maniyan! Manilang pala. Ba't ganyan na binibenta mo? Wala ka bang ibang pananim? Taas noon naman itong tinignan ni Denise habang nakapamewang pa. Minamaliit mo ba yung binibenta ko? Kami ng lolo ko ang nagtanim nito, no? Fresh kasi dito mismo galing probinsya. Walang halong kimikal. Purong natural. Tinaasan din siya ng lalaki ng kilay. Mukhang walang balak magpatalo. Are you promoting this to me? Well, kaya kitang tulungan na lumakas ang kita sa mani. Only if tutulungan mo ako mapapayag ang lolo mo ibenta sa akin ng lupa.
Pagak siyang natawa dahil sa tamang hinala. Kilala ko na yung mga tulad mo eh. Kunwari gustong tumulong pero may balak din pala. Wag na! Kaya kong umasenso kahit wala ang offer mo. Really? Kaya mong tanggihan ng limpak-limpak na pera para sa pride mo? Aanin mo ba yung lupang yun kung wala namang paggagamitan? Sabi nga ng lolo mo wala ka rin balak mag-asawa. Tumagos ng konti sa kanya ang sinabi ni Gio, ngunit hindi pa rin siya nagpatinag. Sino ba naman kasi ito para diktahan siya sa mga gagawin? Buhay ko na yon. Ang hilig mo naman ipagpilitan ng sarili mo kahit sinabihan ka ng ayaw. High class ka, di ba? Act like one. Hindi lang naman kami may lupa, marami dyan, oh. Matigas na sagot ni Denise at iniwan ito sa ere. Kahit anong mangyari, ipaglalaban niya ang desisyon ng lolo niyang hindi ibenta ang lupa. Mas mahalagang may sariling lupa. Marami kang pwedeng magawa. At kahit hindi makapaniwala si Gio, na tinanggihan na naman siya ng babaeng yon, wala pa ring magbabago. Nakatatak na sa kanyang isipan na kapag gusto niya makukuha niya, ano man ang paraan gagawin niya alang-alang dito. Hindi niya kasi ugaling sumuko sa mga bagay dahil lang tinanggihan siya ng 1 o 2 beses. Normal lang yun sa negosyo, kaya sanay na siya. Siguro hindi lang palagi, dahil halos siya ang kadalasang tumatanggi sa iba. Mr. Santillan, may 2 lupa ako nakita at maganda din ang pwesto. Hindi nga lang ganun kalaki sa lupa ng matandang George Guevara na yun pero ayos na rin. Nakausap ko na may-ari at pumapayag silang ibenta yon. Sabi ng assistant niya. At pinakita pa ang litrato dahil baka sakaling magustuhan niya ito. No, 1 lupa lang ang gusto ko. At yun ang pagmamay-ari ni na Denise. I'll do whatever it takes para makuha ang loob niya at mapa sa akin ng lupa. Kaya lang baka matagalan kayo eh. You have to go back in Manila. Marami pa tayong aasikasuhin sa kumpanya mo ron. Paalala ng kanyang assistant. I can handle this. Rentahan na lang muna natin ang bahay na to pansamantala. Kailangan natin makisama sa barangay na to. Di naman tayo magtatagal. Kailangan niyang siguraduhin na sa loob lamang ng ilang araw, mapapapayag na nila ang 2 taong yun. Masyado naman kasing matagal kung magtatagal sila ng 1 o 2 linggo. Sumapit ang hapon at wala ang assistant niya. Bumili ito ng lulutuin nilang panghapunan sa palengke. Bored na siya at medyo mabagal ang internet sa probinsya. Kaya nahihirapan siyang umattend ng online meeting nila ng mga business partners niya. Kaya ang nangyari, lumabas na lamang si Gio para bumili ng kahit anong magustuhan sa malapit na tindahan. Pogi, hi! Ikaw ba yung nagbabakasyon dito? Ako nga pala si Anya, anong pangalan mo? Pagpapakyut ng babaeng lumapit sa kanya. Punong-puno ng makeup ang mukha at konti na lang magmumukha ng clown. I'm not staying here for too long. Babalik din ako naman nila pagkatapos ng pakay ko dito. Talaga ba? Pangalan mo muna, dali na. May girlfriend ka na ba? Pangungulit pa nito. I don't have a girlfriend. Wala rin akong plano. At excuse me. Nagbibigay lang ako ng pangalan ko kapag business purposes. Kalmadong sagot niya sa kabinalingang tingin sa mga paninda. Hanggang ngayon wala pa rin siyang mapili kung anong bibilihin. Ayaw mong mag-try sa akin? Lahat ng mga lalaki dito gusto ako pero ikaw yung type ko. Swerte mo nga at ako mismo lumapit sa'yo eh. Kung nakokontrol man ni Gio ang salitang lumalabas sa bibig niya, hindi naman ang reaksyon ng mukha niya. Nakaka-turn off talaga ang mga babaeng sila mismo ang lumalapit sa mga lalaki. At saka hindi niya rin type ang babaeng ito. I am not interested in you, miss. Trabaho ang pinunta ko rito. Hindi ang pumatol sa kung kani-kaninong babae. Oops! Sakit sa ego na, parang ako yung nahiya. Biglang sumulpot sa gilid si Denise, na kunwaring tumitingin ng mga paninda doon. Napikon yata si Anya sa sinabi nito kaya pinaharap niya ito sa kanya.
Gumilid naman si Gio para panoorin kung ano mangyayari sa dalawa. Sinusubukan mo na naman ako Alam mo, epal ka talaga no? Pagalit na sabi ni Anya kay Denise. Tumaas lang ang kilay ng dalaga. Kasalanan ko ba kung may sariling utak yung bibig ko at nagsasalita bigla? At ba inis ka? Totoo naman kasing nakakahiya na ma-reject ng isang lalaki. Kahit na! Pakialamera ka talaga. Pwede ka namang manahimik, di ba? Bumoses ka pa talaga. Baka naman may gusto ka rin sa kanya. Palihim na tumaas ang gilid ng labi ni Gio sa naisip na kalokohan. Imbes na umalis para makaiwas sa babaeng yon, may naisip siyang ibang paraan para mapalapit pa kay Denise. At yun ay sa pamamagitan ng pagsabay kay Anya. Siya has a point. Baka gusto mo ako kaya sumingit ka sa usapan namin. Parang pabor sa'yo na hindi ko siya gusto para may chance ka. Yun ba? Agad nagbago ang reaksyon ni Denise at napalitan ng pandidiri. Imbento ka, ba't naman kita magugustuhan? Una, estranghero ka, at hindi tayo magkakilala. Pangalawa, ayoko sa mga mayayabang at pangit ang ugali, at pangatlo, hindi kita type. Imbes na bumili ito, nag-walkout na lang. May binubulong pa nga sa sarili habang malalaki ang hakbang na tinatahak ang daan. Huwag ka maniwala sa babaeng yun, Pogi. Ma-pride kasi siya. Wala namang may gusto sa kanya. Para sa akin, nasa iyo na ang lahat. Bumaling ulit ang tingin ni Gio kay Anya. Napairap na lang siya gayong. Napakaingin nito kanina pa. Get lost. Hindi ko kailangan ng mga sasabihin mo. Mas okay na sa akin na mataray kaysa sa mga pabebe. Masungit niya pang sagot dito. Sa kabilang banda, hindi mawala-wala sa isip ni Denise ang sinabi ng binata na baka may gusto siya rito. Asa naman itong mangyayari yon? Kahit kailan hindi pa siya nagkagusto sa isang lalaki. Siguro na-attract lang. O di kaya napapugian. Pero hindi naman dumating sa puntong gustong-gusto niya talaga. Para kasi sa kanya, nagbabago ang feelings. Kaya siguro never pa niyang naranasan na ma-attach. At saka ang daming bagay na mas kailangan pagtuunan ng pansin kesa doon. Oy, may galit ka ba sa kamote? Kanina mo pa dinudurog-durog, kawawa naman tignan mo. Masama magsayang ng pagkain baka nakakalimutan mo. Pagpukaw ni Philip sa atensyon niya. Pumipiyok-piyok pa siya bago na-realize ang ginagawa. Sorry talaga, salamat dito Masarap. Ano masarap hindi mo naman tinikman? Dinurog mo nga Ano ba kasing nandiyan sa isip mo at wala ka sa sarili? Kunot noong tanong nito. Bumuntong hininga naman siya at sinabi sa kaibigan ng tungkol kay Gio. Nasanay din kasi siyang walang tinatagong kahit ano rito. Dahil hindi naman mapanghusga na tao si Philip. Kaya nga gusto ko siyang umalis dito Sa akin lang dapat ang lupa ni Lolo. Magkakamatayan talaga kami. Makikita mo. O alam mo may karapatan ka, ba't di mo ipaglaban, di ba? Nasa katwiran ka naman. Wow may pinanghugutan ka. Nagrant lang naman ako sa iyo saglit. Natatawang sagot ni Denise dito. Parang bigla kasing nagbago ang tono ng pananalita ni Philip. Pero baka guni-guni niya lang yon. Isang linggo ang lumipas. Mas lalo lang lumala ang nangyayari sa pagitan ni Denise at Gio. Hindi niya maintindihan kung coincidence lang ba na halos palagi silang nagkikita sa isang lugar o iniinis lang siya ng binata. Ang mas nakakainis pa doon, pumupunta pa si Gio sa bahay ni Lolo George niya para mag-promote ng mga produktong binibenta nila sa Manila. Basta nakaka-benefit daw yun sa mga matatanda. Naghahanap buhay na nga siya para mataguyod ang pang-araw-araw nila. Bibentahan pa. Alam niya namang iba ang kapalit na gusto nito at hindi pera. Dahil marami na nun ng lalaki. Where is Lolo George? Nag-usap kahapon kami na magkikita kami ngayon. Bungad na naman ito kahit 6:30 pa lang ng umaga. Hindi na sinabi mo sa akin kahapon at ng mga nakaraang araw, ano yan, scripted? Ba't ba kasi iniistorbo mo kami ng ganito kaaga? Dapat nagpapahinga pa si Lolo sa mga oras na to.
Di naman ako gumagawa ng dahilan. That's really the reason. Baka may magustuhan siya sa mga inaalok ko sa kanya. And then what? Gusto mong kapalit yung lupa namin? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yong pagmamay-ari ko na yon? Nakataas ang kilay niyang sabi dito. Not because of that. Kapag may nagustuhan si Lolo sa offer ko, pwede ako magpa-deliver dito. Ibibigay ko na libre para sa kanya. Nasa inyo na kung gusto niyo rin ibenta sa iba. Pagpapaliwanag ni Gio sa seryosong tono. Nakapamulsa pa ito na parang ang business partner ang kaharap niya. Sino ba yan, iha? Nandyan ba si Gio? Abay, papasukin mo na rito at hinihintay ko ang pagdating niya. Singit ni Lolo George galing sa loob. Fine, bahala kayo kung anong gusto niyong pag-usapan. Pagsuko ni Denise, saka pumasok na lang din sa loob. Akala niya makakapagpahinga siya, pero pinaghanda pa talaga ng merienda para raw sa bisita. Nakasanayan naman na ang ugaling yon ng mga tao sa probinsya. Hindi niya lang talaga feel na pagsilbihan ng binata. Wala bang milk tong coffee? Hindi ako mahilig sa ganun eh. Pinanliitan niya ito ng mata. Pinaglololoko mo ba ako? Kanina pa ako nagtitimpla dito sa harap niyo, pero wala kang sinabi? I was looking at the laptop. Kung napansin mo. Nagtatrabaho ako. At saka kung nakita ko yan, sasabihan naman kita. Ang sabihin mo, sinadya mo to. Para umulit ako. Nang-iinis ka eh. Tumikim si Lolo George para kunin ang atensyon ng dalawa. Parati na lang kayo nagbabangayan kapag kayo nagkatuluyan, sinasabi ko sa inyo. Not gonna happen, Lolo. Mabilis na pagtanggi ni Gio. Mas lalo naman ako. Tatandaan na lang akong dalaga, no? Dagdag din niya sa sinabi nito. Talaga namang nahihirapan si Gio na makuha ang lupa. Gayong matigas, ang apo nitong si Denise. Kahit pa medyo nakuha niya ang loob ng matanda, hindi pa rin talaga sapat para magkaroon ng tsansang magtagumpay ang plano. Gayunpaman, hindi siya nawawalan ng pag-asang balang araw. Mangyayari din yon. Kahit pa paulit-ulit siyang nagpapakita sa bahay nila para lang mag-promote ng kung ano-ano. Mahigit 1 linggo na tayo namamalagi rito sa Barangay Santa Clara, Mr. Santillan. Kung tutuusin, 3 o 5 araw lang kayo dapat dito dahil marami pang trabaho ang kailangang gawin sa opisina nyo. Pagpapaalam ng kanyang assistant habang naghahain ito ng kanilang pananghalian. I know, pero hindi ko pa nakukuha ang lupa. Saka na ako aalis kapag nabili ko na yon. Pangangatwiran ni Gio dito. Wag mo naman masamain sir pero kung hindi talaga nila ibenta yun sa'yo, di ba sayang din yung pananatili natin dito? It's not. Sisiguraduhin ko yun. At kung si Denise ang hadlang para makuha ko ang lupa, then gagawa ko ng paraan. Kailangan ko mapalapit sa kanya. Are you sure, sir? Kasi sa tingin ko mahirap kunin ang loob niya eh. Baka nga mabaliktad ka pa. Pagak namang natawa si Gio at umiling-iling pa. Watch and you'll see kung paano ko yun gagawin. Bibigay din sa akin yung babae na yan. Para mangyari ang gusto niya, madalas sumasama si Gio sa pagtitinda ni Denise kung saan-saan. Kahit pa kasama nito ang best friend na si Philip, na nakilala niya ilang araw ang makalipas ng pagkikita nila ng dalaga. Tingin pa lang halatang hindi siya gusto nito, pero wala namang kaso yun sa kanya. Kahit na minsan gumagawa ito ng paraan para sa kanya sumama si Denise. Hindi man ito napapansin, ngunit alam ni Gio na para may kakaiba din. Pasensya na pinatawag ako ni Mama. Bukas na ulit. O baka gusto mo ihatid muna kita sa inyo. Suhestyon ni Philip bago sabay sulyap sa kanya. Bago pa ito makasagot, inunahan niya na. Don't worry, ako nang bahala sa kanya. I'll make sure that she's safe. Denise, ano na? Magpapasama ka ba sa akin? Tanong nito at iniwasang sagutin ang sinabi niya.
Mabuti na lang at sumagot na ang dalaga. Ayos na ako, Philip. Kaya ko ang sarili ko. Hindi naman need ang bodyguard kagaya ng iba dyan. You'll need me soon, trust me. Pagsisiguro pa ni Gio sa kanya. Gaano man kataas ang sikat ng araw, hindi niya yun ininda para lang sa pagsama nito sa farm. Nakalimutan niya pang malalim pala ang putik doon at hindi siya nakapagsuot ng boots. Sinadya yata ni Denise para matagalan siya sa paglalakad. Nang sa ganon, hindi na rin siya makasunod pa sa babae. Kahit papano, bilib din siya sa utak na meron nito. Hindi ka ba talaga titigil kakabuntot sa akin, ha? Kung umuwi ka na lang kaya at gawin ang trabahong palagi mong binabanggit sa amin, wala kang mapapalas sa pagsunod-sunod mong yan. Sigaw nito gayong medyo may kalayuan na ang pagitan nilang dalawa. Mahihirapan pa nga siya maglakad at bumabaon sa putik ang paa niya. Kung sa Maynila, mga sementadong daan ang inaapakan niya. Ngayon kakaiba dahil may putik na. Alang-alang sa lupang gusto niyang makuha. Gagawin ko kung anong gusto ko. You don't have to tell me what to do. Naglilibot din ako dito sa farm. Di bahala ka. Kapag ikaw nakaapak na matutulis na bagay dyan, sige ka. Wala pang ang 1 minuto. Nangyari na nga ang sinabi ni Denise. Biglang napasigaw si Gio nang may maapakang kung ano sa ilalim ng putik. Basta parang matulis kaya yon, nagdurugo na ang paa niya. Anak ng kuminamalas ka nga naman. Sumpa ba yung sinabi niya? Ba't ba hindi umaayon sa akin ang sitwasyon? Inis niyang saad sa sarili. Hoy, ano nangyayari dyan? Kung ayaw mo na, pwede ka nang bumalik. Pang-aasar pa nito mula sa malayo. Napairap na lamang siya at pilit na pinapadugo ang natamong sugat bago ito linisin gamit ang tubig. Just go! Huwag ka nang babalik dito Nagtaka naman si Denise sa kinikilos nito kaya imbis na magpatuloy sa pagtawid doon sa putikan, kusa na lang naglakad ang paa niya pabalik sa kung nasan si Gio. Sinisisi niya pa ang sarili sa ginawa. Konting-konti na lang sana makakatawid na siya. Kaya lang parang may mali talaga at biglang natahimik ang binata sa kinatatayuan. Alam niyang hindi normal. Kasi talagang palasagot ito sa mga sinasabi niya at hindi nagpapatalo. Oh, ba't ang daming dugo niyan? Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo Sunod ka kasi na sunod. Dumiretso ka na, huwag ka nang bumalik. As if you care. Huwag mo nga akong tinatarayan. Pwede naman kitang hayaan dito maubusan ng dugo. Pero alang-alang sa konsensya ko, sumama ka rito. Alam nga namang iwan kita dyan. So you care, ha? May pakialam ka nga kapag namatay ako dito kasi magiging kasalanan mo yon. Tayo lang naman magkasama. Sabi pa ni Gio nang may panunodyo sa mga matang nakatingin sa kanya. Napangiwi na lamang siya sa katiningnan ng sugat nitong may kalaliman ng konti. May first aid kit ka ba sa inyo? Doon mo na lang gamutin yan. Wala. Hindi kami nag-expect na may emergency. Kaya wala kami nun sa bahay. I can't treat myself to. Bumalik din saglit sa Maynila ang assistant ko. Kaya wala magagamot sa akin doon. Prenteng sagot nito. Napasapo na lang si Denise sa noo. Dahil mukhang siya na naman ang maaabala sa sitwasyong to. Pambihirang buhay ito. Ayun lang kita tutulungan pagkatapos ito huwag ka nang lalapit-lapit sa akin, tumigil ka na. Sumunod ka! Agad niya itong tinalikuran at naunang maglakad, pero napansin niyang mabagal ang kilos nito sa lumulubog na putik at nasugatang paa. Diretso ka na lang kasi maglakad, sumusunod naman ako Ayokong pinaghihintay ako, Mr. Santillan Umawa ka sa akin para mabilis tayo makarating sa bahay. Wala siyang choice. Kundi ang dalhin sa bahay nila ang binata, na mukhang ikinatuwa pa ng kanyang lolo. Naging magbarkada na yata ang dalawa, at halos magkakapalit na yata ng mukha sa araw-araw na pagkikita. Halata nga sa mukha ni Lolo George ang pag-aalala na parabang ito ang apo niya at hindi si Denise. Iha, dahan-dahan lang ang paggagamot mo, mahapdi yan. Paalala ni Lolo sa kanya. It's fine, Lo. Herbal lang naman ang gamot na yan.
Walang masakit sa dahon ng, aray! Sakit ah! Daing ni Gio nang bigla niyang idiin sa sugat nito ang herbal na gamot. Ito ang kadalasang ginagamit sa probinsya na mabisang paggamot sa kahit anong malalaking sugat. Ano ngayon, natahimik ka? Mas mabisa pa ang gamot na to kaysa sa mga alkohol na ginagamit niyo. Aniya, at pinagtaas na ng kilay ang lalaki. Why not make it a product? Kikita kayo kapag ginawa niyong produkto ang herbal na gamot. Pinanliitan nito ng mata ni Denise. Gustuhin niya mang saktan ulit ang lalaki. Pero nakatingin sa kanila si Lolo George. Palagi na lang pagbebenta yan nasa isip mo. Wala ka na ba ibang iniisip kundi pera, trabaho? Subukan mo kaya ibigay ang atensyon mo sa iba at nang malaman mong hindi lang sa ganong bagay umiikot ang mundo mo. Hindi ako napapalagay kapag walang ginagawa. Nasanay na kaya mahirap baguhin. Kibit balikat nitong sagot. May mga tourist spots kami malapit sa barangay na ito. Pwede ka munang mag-relax doon, iho. Pasasamahan kita kay Denise. Singit naman ang matanda kaya mabilis sila nagkatingin ng dalawa. Ano lo? Lolo naman eh. Hahayaan mo ako sumama sa lalaking to? Bilis yun naman magtiwala. Hindi maipinta ang mukha niya na parang tinraidor siya ng sariling kadugo. I'm not someone who will take advantage on you. Isa pa, hindi ako pamilyar sa lugar. At wala rin akong mga kakilala dito. Pagpapaawa pa ni Gio. Sinamaan niya ito ng tingin. May assistant ka, di ba? Ba't di siya isama mo at ako pa talaga? Ayoko nga. Samahan mo na, iha. Bukas na bukas pumunta kayo at mag-relax na muna. Palagi ka rin namang nagtatrabaho. Abay magpahinga ka naman paminsan-minsan. Sabi ni Lolo George na ito mismo ang nagdesisyon. Pumunta nga agad sila kinabukasan at may dalang kanya-kanyang bag para sa pansariling mga gamit. Lagpas pa kasi sa barangay nila ang tinutukoy na tourist spot, kaya kailangan sumakay muna ng tricycle. Pinipigilan pa nga ni Denise ang pagtawa gayong ilang beses na uuntog si Gio sa taas nito. Kaya yumuyuko na lang ang binata. Hindi halatang yun ang first time na sumakay sa tricycle. Pagdating sa nasabing lugar na tinatawag nilang Enchanted Mountain, hindi gaano karami ang taong nandun. Sabado kasi, at mas dinadayo ito kapag Biyernes. Kaya pabor sa kanila at nakakagalaw ng maayos. Makakapag-enjoy pa sa mga view. Lahat pala na nandito. Talagang natural resources. Pina-improve lang, walang binago. This is a very nice place. Pag-compliment ni Gio habang nililibot ang paningin sa paligid. Naglakad sila sa isang hallway na napapalibutan ng iba't ibang klaseng bulaklak. Yun bang totoo talaga at hindi artificial lang? Sinabi mo pa. Ilang taon na rin to pero hindi pa rin naluluma. Paborito to ng mga turista dito. What's that? Pwede pala mga ducklings sa fountain? Lumingon si Denise at tiningnan nito kaya sabay silang lumapit doon. Lumalangoy ang mga pato sa isang malinis na fountain at ang tubig doon ay galing lang sa malapit na spring. Nililinis naman siguro yan. Baka gusto mo lumangoy kasama nila. Sinamaan niya ito ng tingin at nauna nang maglakad para iwan siya. Natatawa na lang na sumunod si Denise dito. May cave pala dito. Tignan natin kung ano meron sa loob. Ha? Wag na. Ikaw na lang. May entrance fee kasi. Baka kung ano pa maapakan ko sa loob kasi madilim. Tumaas sa sulok na labi ng binata na para bang inaasar siya. Baka naman kasi takot ka kaya ayaw mo. Kala ko ba matapang ka babae? Wala kang kahit ano inaatrasan eh. Tapos, kuweba lang pala ang katapat mo. Alam mo manahimik ka na lang, pumasok ka sa loob kung gusto mo basta ako dito lang sa labas. Marami namang gwapo dito, maghahanap na lang muna ako ng type ko habang nasa loob ka. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Denise. Nagtalon-talon pang umalis. Maya-maya, nakasunod na sa kanya ang binata na siyang kanyang ipinagtaka. I'm hungry. Sumama ka kung gusto mo. Hala ko ba papasok ka dun? Hirap mo namang intindihin. Ganyan ba talaga yung mga lalaki, ha?
Reklamo ng dalaga. Hindi naman maintindihan ni Gio ang sarili kung ba't siya umatras gayong wala naman sa plano niya ang kumain. Pero na makitang sumunod sa kanya ang dalaga, tinuloy na lang niya at baka gutom na rin ito. Narinig niya kasi ang pagtanggi nito kay Lolo George nang pagsabihan siyang kumain muna bago umalis. Ubusin mo yung mga yan. Hindi ako malakas kumain kaya ikaw ang umubos. Hala, ganun ba ako kalakas kumain sa paningin mo? At saka hindi ko pa natitikman ng iba dyan. Ba't ba kasi order ka ng order? Hindi mo naman pala kayang ubusin. Pagsasabi naman ni Denise. At walang bago roon, kasi talagang madaldal ito. Huwag ka na magreklamo dyan. Alam kong walang laman ang tiyan mo. Nagbayad na rin ako kaya kung ano pang gusto mo, di babayaran ko ulit. Ano bang pinag-aalala mo? Hindi pa nga sila nakakakalahati nang may biglang sumulpot sa gilid nila at walang iba kundi si Anya. Puminamalas ka nga naman at kahit makapag-relax mukhang ipagkakait pa sa kanila. Ganun yata siguro kahirap ang hinihingi nila. Tignan mo nga naman talaga, Denise, oh. May pasabi-sabi ka pang hindi mo siya type, pero nagpapalibre ka ng pagkain. May tinatago ka rin palang baho. I invited her. Kumakain kami, pwede bang huwag kang mangistorbo? Malamig na sagot ni Gio. Di naman ako lumalapit para manggulo eh. Mr. Pogi, ang akin lang mag-ingat ka sa babaeng yan. Malapit din siya sa mga lalaki. Abay malay natin kung isa ka rin pala sa balak niyang gamitin, no? Pabagsak na binaba ni Denise ang kutsara at tinidor. Saka tiningnan si Anya na parang handa ng makipagsabunutan. Gamitin saan? Alam mo, wala akong makitang punto sa mga sinasabi mo eh. Kung naiinggit ka, pwede mong sabihin sa akin para magkaintindihan tayo. At isa pa, close ako sa ibang lalaki kasi mas ayos silang maging tropa kaysa sa babaeng plastic na kagaya mo. Don't mind her. Kumain ka na. Awat ni Gio sa kanila. Nasaktan yata ang ego ni Anya kaya padabog din itong umalis. Sino ba naman mag-aakala na sa lahat ng pupuntahan nila, doon pa ito makikita? Bumiyahe pa nga sila ng Enchanted Mountain tas nandun din pala si Anya. Wala naman sa plano ni Gio ang magpalipas ng gabi doon. Lalong-lalo na si Denise at inaalala niya si Lolo George. Kaya lang, nawala sa isip nila ang takbo ng oras dahil sa pag-enjoy. At saka lang napagtantong 8:00 na ng gabi. Wala nang tricycle na pumaparada sa labas. Kaya ang iba, nagrenta na lang ng silid na matutulugan. Ang aga kasing umuuwi ng mga namamasada sa probinsya nila. Hindi tulad sa Maynila. Ikaw kasi eh. Sana hindi na lang tayo pumasok sa loob ng mini zoo. Ayan tuloy, paano pa ako makakauwi ngayon? Si Lolo mag-isa lang sa bahay. Reklamo ni Denise sa kanya. You can call someone para magbantay sa kanya. Mga kapitbahay mo kahit sinong kaibigan. Napahilamos naman si Denise at nag-isip-isip. Walang phone masyado ang mga tao doon, pero mukhang meron si Philip, try kong kontakin. Naunang pumasok sa loob si Gio para ayusin ang matutulugan. Kaya lang ang inaakala niyang 2 kwarto na narentahan ay isa lang pala. Kailangan nilang matulog magkasama ng dalagang kinaiinisan niya. Are you done? Let's sleep. Maaga tayo aalis para hindi ka na mag-alala kay Lolo George. Mabuti na lang talaga at 1 call away si Philip. Teka, ba't nandito yung mga gamit ko at sa'yo? Nasaan na iba pang kwarto? Dito tayo matutulog. Walang ibang vacant room. Magpasalamat ka na lang at may nakareserve pang isa. Kaya hindi tayo sa labas matutulog. What? Seryoso ka? Dapat pa ako magpasalamat sa'yo dito? Ayoko nga! Nagpapadyak na ito dahil sa sitwasyon nila. Buong buhay niya hindi pa siya natulog kasama ang kung sinong lalaki. Kahit nga ang kaibigan niya si Philip, hindi pa. Ikaw ang bahala. Kung gusto mong ginawin at kagatin ng lamok sa labas, ay di dun ka. May heater dito sa kwartong to, kaya relaxing matulog. Wala lang ba sa'yo ang ganito? Babae ako at lalaki ka. Hindi pa tayo masyadong close. Malay ko naman kung anong gagawin mo sa akin, no? Wala akong iniisip na ganyan. Baka ikaw may balak sa akin kaya di ka mapakali.
Gio, shut up! Tumagilid siya sa pagkakahiga para itago ang pagngiti. Yun pa lang, ang unang beses na tinawag ng dalaga ang pangalan niya. Don't worry, I won't do anything, matulog ka na. Kinabukasan, napadaing ng konti si Gio at parang nangangalay ang buong katawan niya. Nang idilat niya ang mga mata, nagulat pa siya at ginagawa na itong una ni Denise, habang ang mabibigat nitong paa nakadantay sa kanya. Dahan-dahan pa niyang inaalis ito para hindi magising, ngunit nabigo siyang gawin niyon, dahilan para makatanggap ng malakas na suntok si Gio mula rito. Bakit ang lapit-lapit mo sa akin ha? May ginawa ka siguro no? Nanlalaki ang mata nitong napayakap sa sarili. Gumalaw naman ang panga niya sa sakit ng pagkakasuntok. Excuse me? Ikaw nga tong halos gawin ang una ng katawan ko. Tapos ako pa ngayon may kasalanan. Ayos ah. Sakit ng katawan ko. Ganun ba? Sorry naman. Nawakan mo kasi yung pako kaya nagulat ako eh. Nahihiyang sabi ni Denise. Magpalit ka na. Uwi na tayo. Baka hindi lang suntok ang magawa mo sa akin eh. Pabagsak na humiga sa kama si Denise nang sa wakas nasa bahay na siya. Naroon pa sa loob ng kwarto niya si Lolo George na ngayon ay pinagmamasa ng apo. Alam ng matanda na nag-enjoy ito dahil halatang pagod na pagod. Wala ka bang ikukwento sa akin kung ano nangyari sa inyo ni Gio doon? Inaway mo na naman ba? Yan agad ang bungad ng matanda sa kanya. Lolo, yan lang ba palagi ang itatanong mo? Di ba ang turo mo sa akin kapag dayuhan ng lalaki, huwag akong lalapit sa kanila? Bumuntong hininga ito saka umupo sa tabi niya. Umupo sa tabi niya ang kanyang lolo. Apo, mukhang mabuting tao ang binatang yun. May dating siguro siya na mayabang o kaya'y masungit pero marunong akong kumilatis ng tao. Hindi nga ako mag-aalala kung maging nobyo mo si Gio. Napasinghap si Denise sa narinig mula dito. He can't be. Hindi ko nga yun gusto. Magkaiba pa kami ng estado sa buhay. Kung mag-aasawa man ako, yung taga-probinsya lang siguro para maalagaan pa rin kita, lolo. Sa katunayan, ayos lang sa akin kahit tayong dalawa na lang magkasama, lo. Aba, hindi naman ako makakapayag sa ganoon, iha. Mapapagalitan ako ng yumao mong ama't ina kung wala kang mabubuong pamilya. Sayang ang lahi natin. Ang ganda-ganda mo pa naman. Napangiti na lamang siya kahit sa kaloob-looban niya'y nalulungkot din siya. Tama naman kasi na nasa edad na siya para mag-asawa at nananabik na rin ito magkaroon ng apo sa tuhod. Kaya lamang, bukod sa hindi pa siya handa, baka sa maling lalaki rin tumibok ang puso niya. Sinubukang iwas-iwasan ni Denise si Gio at binabaliwala ang presensya nito. Pero sa tuwing ginagawa niya, kusa naman itong lumalapit. Alam niyang ang dahilan ay tungkol pa rin sa lupa kaya sinusubukan itong mapalapit sa kanya. Wala namang ibang dahilan para lumapit ang isang mayamang lalaki sa katulad niya na isang probinsyana. Why are you avoiding me? May ginawa ba ako mali? Dahil ba to sa nangyari nung nasa Enchanted Mountain tayo? That was a week ago. Nagtatrabaho kasi ako, istorbo ka. Palagi ka bang walang ginagawa at ako palagi ang trip mo, ha? Tanong niya habang hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Pwede naman kasing mind your own business na lang, di pa magawa. Really? Kanina pa nga ubos yung paninda mo. Anyway, magbihis ka agad pagka-uwi mo. Pinagpaalam na kita kay Lolo George. Kalmado nitong sabi sa kanya. Napatingin si Denise nang hindi makapaniwala. Saan naman tayo pupunta? Ayoko nga. Sa iba ka nalang magpasama. Ang daming tao dito sa barangay, ako pa talaga. Sa gusto ko ikaw eh. Ha? Ano ulit yon? Just get yourself ready. Nagpaalam na ako. Kung ayaw mong buhatin kita, mula sa inyo papunta rito. Pananakot pa nito sa kanya. Hindi naman siya natatakot. Pero mukhang seryoso ang reaksyon ni Gio.
Talagang nakakahiya kung sakaling totohanin ito. Masaya pa nga si Lolo George na umalis siya ng bahay na para bang matatahimik ito kung wala ang apo niya. Kaninong kotse to? Nirentahan mo? In fairness, sobrang ganda. Thanks, that's mine. Pinatid ko dito para may magamit ako pag aalis. May nakita ang assistant ko na tabing dagat. Siguro 20 minutes bago makarating doon. Baliwala nitong sagot. Anak ng, may assistant ka? Ba't ako pa sinama mo? Pinapamukha mo talaga sa akin na mahirap ako, no? Dahil dito sa kotse mo? Pagtataray ni Denise habang nakapamewang sa harap nito. I'm not. Pwede ba sumakay ka na lang? You're really noisy. Matapos ang mahabang bangayan, umalis na rin sila. Napapatingin pa ang iba sa mga taong nadadaanan nila. Dahil siguro hindi makapaniwala at may ganoong klaseng mamahaling kotse ang dumadaan sa kalsada. Abay mabuti na lang at tinted ang sasakyan at hindi sila makikita sa loob. Wow! Matagal na ako sa probinsyang to pero ngayon lang ako nakapunta dito. Paano nalaman ng assistant mo ang lugar na to? Manghang-mangha na tanong ni Denise. Nagkibit balikat lamang ang lalaki. Magaling yun sa lahat ng bagay. Mabuti naman at nagustuhan mo. I really wanted to ask something. Kaya mo ako dinala dito. Ano bang gusto mo itanong? Kung tungkol yan sa lupa, wala pa rin magbabago sa desisyon ko. Exactly. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi niya ibebenta sa akin ng lupa. That's fine. Wala na akong balak na ipagpilitan yan. Napapantastikohang tumingin siya dito. Naninibago sa mga salitang naririnig niya. Totoo ba yan? Ayos na-realize mo din. Yup. May isang buwan na din ako nandito para lang manatili dahil sa lupa. Maybe it's time to go back. Hindi niya makita kung anong reaksyon ng dalaga dahil nakatalikod dito sa kanya habang naglalakad sa buhangin. Sa puntong yon, parang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya, kailanman ngayon lang niya ito naranasan. Sa Manila, di ba? Good for you. Wala na mangungulit sa akin dito. Back to work na rin tayo pareho. Sa wakas. Nagpakawala pa ng mahinang tawa si Denise pero ang totoo, hindi niya rin may paliwanag ang kakaibang nararamdaman. May parte sa kanyang nawawala ng gana kahit di naman dapat. Yun naman ang gustong-gusto niya mangyari noon pa lang, ang lubayan siya ni Gio. I guess you're happy. Kung sa bagay, naiinis ka rin naman sa akin. Ganun din naman ako sa'yo dati pero... Pero ano? Never mind. Tingnan mo sa unahan para may nagtitinda, bibili lang ako. May gusto pa sanang marinig si Denise pero mukhang hindi naman na kailangan. 2 araw ang nakalipas, wala sa sariling. Naghahanda si Gio dahil ngayong araw na ang pagluwas niya ng Maynila. Nagpaalam na siya kagabi kay Lolo George. Ngunit hindi na nagawa pang magpaalam kay Denise dahil maaga itong nakatulog. Hindi naman niya magawang hintayin na sumikat ang araw gayong maaga ang flight nila pabalik. Nahingi naman niya ang number ng babae, kaya baka tawagan niya lang niya mamaya. Pero ang tanong, bakit pa? Kailangan pa ba? Mr. Santillan, tapos yun na ba ang pirmahan ng dokumentong dinala ko kaninang umaga? Tanong ng kanyang assistant na pumasok sa opisina. Nasa ibabaw ng table, tignan mo na lang. Sagot niya habang kaharap ang laptop dahil may bago siyang business na inaatupag. Tungkol naman ito sa agrikultura. Mali lahat ng pinirmahan mo, sir. Nasa baba ng sulat ang kailangan ng signature mo. Hindi sa pangalan na naka-indicate sa ibabaw. Nahinto si Gio sa ginagawa para i-check kung tama ba ang sinabi nito at totoo nga. Sorry, balik mo na lang, ulitin ko agad. Kailangan na ba ngayon? Actually, yes sir. Pero sa lagay niyong yan, mukhang kailangan niyo muna magpahinga. Parang wala ka sa sarili simula nang bumalik tayo dito. I'm not. Marami lang ginagawa kaya baka namamalik mata ako. Just leave it to me. Kung ako sa inyo, sir? Bumalik agad tayo rito nung unang beses kang tinanggihan ni Mr. Guevara. Look what happened. Parang naninibago ka tuloy na nakauwi ka rito sa Maynila. Tumatak sa isip niya ang huling sinabi ng assistant. Marahil nga tama ito.
Kung hindi niya siguro pinagpilitan ng sariling makuha ang lupa, baka hindi rin napalapit ang loob niya kay Denise. Baka sakaling hindi siya napapaisip bigla sa dalaga, dahil wala naman sa plano niya makuha ang loob nito. Ilang taon na ba siya para maniwalang opposite attracts? Dumating din sa point na kahit mamahaling pagkain ang nasa mesa, at kung gaano kasosyal ang suot niya, parang mas komportable pa rin ang buhay doon sa probinsya. Sa maikling panahon na nandun siya, parang nagbago na rin ang pananaw ni Gio sa buhay. Pack your things. We're going back to Barangay Santa Clara. Utos niya sa assistant, nang ngumiti lang at napailing. Inaasahan na rin siguro nito ang magiging desisyon niya. Sa kabilang banda, naglilibot ng tindang mani si Denise sa kabilang barangay. Kauuwi niya lang din. Simula nang umalis sa Barangay Santa Clara si Gio, parang bumalik din sa normal ang lahat. Yun bang buhay niya bago makilala ang binata? Dapat naman talaga maging masaya siya gayong wala nang nangungulit at ang iinis. Kaya lang bakit ganun? Parang hindi niya maramdaman ang kasiyahan. Ang tamlay mo, may sakit ka ba? Tanong ni Philip sa kanya. Pabiro siyang tumawa sabay hampas sa balikat nito. Ano ka ba? Sa lakas kong to ako magkakasakit. Asa? Naubos mo na ba yung benta mo? Nagpapanggap ka na naman, ilang araw ka ng ganyan. Kilalang kilala kita, akala mo ba hindi ko nahahalata? Alam ko may mga nagbago sa'yo. Kagaya naman ng ano? Imbento ka dyan. Tapatin mo nga ako. Gusto mo ba si Gio? Simula na umalis siya, ganyan ka na. Parang balisa at palagi nawawalan ng gana. Hoy, hindi no? Ba't ko naman siya magugustuhan? Hindi naman dapat. Di naman yun ang dahilan eh. Kaya ayaw mo aminin kasi may kinatatakutan ka. Kesyo mayaman siya at taga-probinsya ka lang. O baka nakatatak pa rin sa isipan mong kaya niya ginusto mapalapit sa'yo dahil sa lupang pagmamayari niyo. Natahimik agad si Denise sa narinig. Gustuhin man niya itago, totoo lahat ng sinabi nito. Kahit pa ilang beses niyang itanggi at pinilit wag isipin, mahirap pa din. Di ko rin maintindihan. Ang daya eh. Maikling panahon ko lang siya nakilala at nakasama. Bakit parang nahulog na agad yung loob ko sa kanya? Nakakainis naman siya. May pagkamayabang pa. Di naman ganun ang mga tipo ko sa lalaki. Yung mga kagaya mo, Philip. Pero bakit siya pa? Bakit si Gio pa? Hilaw itong napangiti bago sumagot. Ganun nga talaga siguro. Hindi rin kasi napipilit ang puso sa kung sinong gusto mo mahalin. Kaya ako sa'yo magtapat ka na habang maaga pa. Ano man ang resulta, nandito pa rin ako para sa'yo. Napatitig ng matagal si Denise sa kaibigan. At may tanong na biglang pumasok sa isip niya. Kahit magkaibigan tayo na matagal, ni minsan ba nagustuhan mo ako? I mean, nasa iyo na ang lahat pero hindi kita kayang gustuhin. At bilang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Alam ko naman yon, kaya hindi nga ako nagtapat sa'yo eh. Ayos sa akin na magkaibigan tayo. At least nagkakausap tayo at nagkakasama pa rin. Huwag kang mag-alala at suportado pa rin kita sa kahit anong magpapasaya sa'yo. Maya-maya naman bigla itong tumalikod na para bang aambang aalis. Doon nakaramdam ng lungkot si Denise sa pinagtapat nito. At susunod na sana nang may pumigil sa braso niya. Denise, it's me. Let's talk. Ang pamilyar na boses na yon, ang siyang nagpatibok ng kanyang puso. Bakit ka nandito? Akala ko ba hindi ka nababalik? Nauutal niyang tanong. Bumalik ako para sa'yo. I just couldn't hide it anymore. Ayoko na lokohin pa ang sarili kong ayos lang. Nawala akong gawin kahit sa totoo. Halos mabaliw na ako kakaisip sa'yo. Puno ng sinseridad ang mga mata ni Gio na nakatingin sa kanya. Sa puntong yon, hindi na mapang-asar o mapang-inis si Gio Santillan. Hindi na ito ganun kagaya ng dati. Ha? Ano ibig mong sabihin? Baka naman prank lang to ha, wag mo akong binibiro ng ganyan. Baka mamaya ginagawa mo lang to dahil sa lupa ni Lolo. Sinabayan pa ito ni Denise ng tawa para maibsan ang kabang nararamdaman. I'm not.
I don't care about the land anymore. Actually, ikaw lang ang babaeng nakagawa nito sa akin. Sa'yo lang ako naging interesado dahil iba ka sa babaeng nakakasalamuha ko. I told myself that I'll never fall in love kasi wala sa plano ko ang magkaroon ng sariling pamilya. I'm fine by my own, by the way. Pero ikaw binago mo ang pananaw ko sa buhay. Pareho lang naman tayo na may pinaninindigan. Marami ako naging kaibigan lalaki pero wala na isa sa kanila yung nakapagpatibok ng puso ko. Kaya nung unang beses ko palang naramdaman, natakot ako agad. Na baka kapag nagtagal, na mas lumalim mahirapan ako umahon. Bumaba ang pagkakahawak ni Gio mula sa braso papunta sa kanyang kamay. At tila may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Denise dahil sa pagkakahawak nito sa kanya. Isang pakiramdam na kahit kay Philip, hindi niya naramdaman. I know, and I understand. Sana hayaan mo akong ipakita sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Reject me or not, hindi ako sasuko. Paano yung trabaho mo sa Manila? Iniwan mo na naman. I have my assistant. Kaya ko namang iwan yon. Kung tutuusin, kaya siguro nagawa ko manatili dito para iparealize sa akin kung ano mas mahalaga sa buhay. Ang trabaho at pera, may babalik pa, pero ang oras hindi na. And I want to spend every seconds with you. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Denise sa ginawa ni Gio. Para bang panaginip lang ang lahat. Sa pagbalik nito, sa pagtatapat na naganap, at lalong-lalo na sa panliligaw nito sa kanya, wala ni isa sa mga yon ang inaasahan niya. Sabi ko sa'yo, di ba? Abay darating din ang panahon na magiging handa ka. Alam kong eto na yon. Ikaw ba si Cupidolo? Galing mong mag-matchmake Hindi ako nakailag. Basta ito ang tatandaan mo. Traditional pa rin dapat. Huwag isusuko ang bataan kung wala pang singsing. Dapat ko na yatang kausapin si Gio at nang maikasal kayo, abay mas maaga, mas maganda. Lolo, hindi ko pa nga siya sinasagot. Huwag niyo muna kaming madaliin. Slowly but surely, okay? Oo na. Malapit na pala ang fiesta rito sa atin. Mukhang may balak ang fiancé mo maghanda ng marami. Wala naman siya sinasabi tungkol doon, Lo. May pinag-uusapan na naman ba kayo na hindi ko alam? Ayoko naman gumastos sa malaki para lang doon. Nakailang tanggi pa siya. Pero talagang gusto ni Gio na iparanas sa maglolo ang ingranding handaan kahit fiesta lang naman. Nakasanayan na raw doon ang paglilitsyo ng mga baboy, pagluluto ng iba't ibang potaheng karne, at mga delicacies na sa probinsya lang nila matitikman. Lahat ay imbitado sa malaking salo-salong gaganapin at kung tutuusin, wala nang kulang kung pagkain ng pag-uusapan. Ang ginawa na lang ni Gio, nagpa-deliver na lang ng ilang galon ng ice cream at mga dessert na galing pang Manila, yung tiyak na hindi pa natitikman ng mga tao. Na taga roon, lalong-lalo na ng mga bata. Ang dami naman ang inambag mo, iho. Baka maubos na ang pera mo niyan. Huwag ho kayo mag-alala, Lo. Kaya kong kainin kahit ilang barangay pa yan Ang mahalaga ay may naitulong ako, lalong-lalo na at nagustuhan ito ng mga bata. Nakangiting sagot ni Gio. Abay, mahilig ka naman pala sa mga bata. Di mag-anak ka na. Gustong-gusto ko na talagang magkarga ng bata, iho. Biro pa nito sa kanya. Napakamot na lang siya ng ulo. Kailangan pa ho natin ng permiso ni Denise para dyan. Plano ko kasing pakasalan siya muna at magtayo ng pinapangarap niyang mansyon sa lupang pagmamayari niyo. Kapag natupad na ang hiling niya, saka na kami magkakaroon ng anak. Tumangutango si Lolo George at tinapik siya sa balikat. Abay, mabuti naman at may plano ka para sa kinabukasan ninyo. Nasisiguro ko na wala na akong dapat ipag-alala pa sa apo ko. Sana ibigay mo sa kanya ang buhay ng kumpletong pamilya. Bagay na hindi naranasan ni Denise nung siya'y lumalaki pa. Ipapangako ko po yan sa inyo. At sana, nasa tabi pa rin namin kayo sa mga panahong yon. Naganap na ang malaking salo-salo sa barangay Santa Clara. Hindi lamang ito tinatawag na Santa Clara dahil sa iba't ibang pagkain na naroon sa probinsya, ngunit dahil na rin sa pagmamahal ng mga tao, sa kapwa nila,
at ang magandang koneksyon na dulot ng kanilang pag-asenso sa buhay. Tunay ngang hindi mapapantayan ng salapi ang simple ngunit masaganang buhay na meron sila. Hindi ba't masyado mataas ang third floor na bahay? Masyado na siguro akong OA. Napasimangot si Denise habang nagpaplano sila ng ipatatayong mansyon. Sa susunod na araw, sisimulan na kaya kailangan makapagdesisyon na. It's fine. Kahit naman tayo lang nakatira, pwede naman bumisita ang kahit sino dito. Lalo na kapag nagkaanak tayo. Magkakaroon sila ng ibang batang kalaro. Ganun ba? O di sige, okay na yun. Mas malaki, mas maganda. Excited na talaga ako kasi, alam mo yung, matagal ko ng plano to eh. Pera na lang yung kulang tapos ikaw yung magpapagawa. Sorry wala akong masyadong ambag. Okay lang yan. Importante mahal kita at dito tayo titira. Tsaka professional ang mga workers na kinuha ko. Ilang buwan lang pinakamatagal bago matapos. Magpakasal muna tayo. Nang sa ganon, kasal na tayo kapag tapos na ang mansyon. E di pwede na tayo lumipat agad. Okay, love. I can't wait na inggitin si Anya kapag naging Mrs. Santillo na ako. Ngumiti pa ng nakakaloko si Denise na para bang may kung anong binabalak. Tungkol naman doon, hindi sa close na talaga silang dalawa ni Anya pero wala nang away sa pagitan nila. Si Philip naman, close pa rin sila ni Denise at walang problema doon para kay Gio. Nakatatak sa isipan niyang nauna itong makilala ng fiancé niya at hindi rin masamang maging magkaibigan ng mga ito. Mabuti na rin kasi itong tao, kaya walang rason para paglayuin silang dalawa. Malapit na rin naman niyang tuluyang mabakuran ang mapapangasawa. Love, ako na maghuhugas dyan. Magpahinga ka na. Ba't sinabi ko na sa'yo huwag ka na maglibot pa ng mani? Pwede naman nating i-display na lang dyan sa labas. May bibili pa rin naman yan. Ito yung nakasanayan kong gawin kaya hindi na rin magbabago. Mas mabuti pa rin yung naglilibot ako at mabilis na uubos. Bumuntong hininga si Gio bago sumagot. E di hayaan mo akong gawin ang trabaho mo. Ilang araw na lang kasal na natin. Makinig ka kay Lolo George. Yung sinabi niyang malapit sa masasamang pangyayari yung mga ikakasal. Dito ka lang dapat sa bahay. Palihim na napangiti si Denise sa pagiging protective niya. Wala pa rin pinagbago nung araw na sinagot niya ito. At para naman ikaw naman ang pagpiyestahan ng mga babaeng may crush sa'yo, wag na dito na lang tayong dalawa hanggang maubos yung pagkain natin. I have lots of money. Kahit ilang dosen ng anak pa meron tayo, kayang-kaya kong buhayin lahat. Oo na! Ba't ko nga ba kinalimutang isang santilya na mapapangasawa ko? The one and only rich man. Mahina siyang natawa sa sinabi nito. Sa lahat ng taong pumupuri kay Gio, kay Denise ang pinakamagandang pakinggan. Nasabi ko na ba sa yung swerte ko nakilala kita? Hanggang ngayon naalala ko pa yung araw na ayaw kong tumatapak sa isang probinsya kasi nasanay na ako sa buhay syudad. You made me experience a lot of beautiful things. Proud naman itong tumango sa lumapit sa kanya para pisilin ang magkabilang pisngi niya. Ako rin naman, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-aasawa ng dayuhan. Naisip ko, kapag mayaman, malabong papatol sa may hirap. Pinulupot ni Gio ang kamay sa bewang nito, saka isinandalang ulos sa balikat ni Denise. Thank you for changing my point of view. Alam mo bang meron pang pinakamagandang view? I love you. Ang corny mo! Pero I love you too. Thank you for coming into my life. Hindi hadlang ang estado sa buhay kung talagang totoo ang pagmamahal mo sa isang tao. Na kahit anong pilit mong hindian, kung para sa'yo, matututo kang tanggapin ito. Masasabi mo lang na swerte ka na kapag ang pinapangarap mo lang noon ay siyang buhay mo na ngayon. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!